Nagulat ang lahat sa mga itinanong ni Senator Robin Padilla. Ano kaya ang mga yun? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Bago magdeklara ng recess ang impeachment court, humingi muna ng pagkakataon si Senator Judge Robin Padilla upang makapagtanong sa prosecution witness na si Attorney Jeremy Lotoc. Sinimulan ni Senator Padilla ang pagtatanong sa personal at professional background ng saksi. Ayon kay Attorney Lotoc, siya ay mula sa Tacloban City at kasalukuyang nagsisilbing Regional Director ng National Bureau of Investigation sa BARMM. Tinanong siya ni Senator Padilla kung maituturing bang promotion ang pagkakatalaga sa kanya sa BARMM at kung totoo ang balitang tinatawag siyang Golden Boy ng NBI dahil sa mabilis niyang pag-angat sa posisyon. Hindi direktang nagkomento si Attorney Lotoc sa bansag na Golden Boy. Ipinaliwanag niya na mahigit 12 taon na siyang nagsisilbi sa NBI. Mula sa pagiging investigation agent, unti-unti siyang umangat hanggang maging regional director. Bago siya maitalaga sa BARMM, naging regional director din siya sa Mimaropa o Region 4B. Ayon kay Attorney Lotoc, hindi niya personal na pinili ang kanyang assignment sa BARMM. Ang pamunuan umano ng NBI ang nagdedesisyon kung saan ilalagay ang isang opisyal batay sa pangangailangan ng serbisyo at kung saan ito maaaring makatulong sa bureau. Dahil Muslim Mindanao ang BARMM, tinanong din ni Senator Padilla kung mayroon siyang sapat na kaalaman tungkol sa relihiyong Islam at sa kultura ng lugar. Ayon kay Attorney Lotoc, mayroon lamang siyang kaunting kaalaman tungkol dito. Ipinaliwanag niyang isa siyang Kristiyano at hindi niya masasabing alam niya ang kabuuan ng Islam. Gayunman, sinabi niyang maaaring italaga ang sinumang NBI official sa alinmang regional office sa bansa. Matapos nito, lumipat si Senator Padilla sa mas mabigat na usapin. Ang umano'y mga reklamong isinampa laban kay Attorney Lotoc habang nagtatrabaho sa NBI. Tinanong niya kung nagkaroon na ba ng mga kasong inihain laban sa saksi. Ayon kay Attorney Lotoc, normal para sa mga NBI agent at iba pang law enforcement personnel na maireklamo dahil bahagi umano iyon ng kanilang trabaho sa pagpapatupad ng batas. Sinabi rin niya na sa NBI, iniiwasan nilang pansinin ang ingay at mas pinipili nilang tapusin ang kanilang trabaho. Dahil hindi agad direkta ang sagot ng saksi, pinakiusapan siya ng presiding officer na sagutin lamang ng yes o no ang tanong. Kalaunan, kinumpirma ni Attorney Lotoc na mayroon ngang reklamong inihain laban sa kanya. Ayon kay Senator Padilla, hawak niya ang isang makapal na dokumentong naglalaman umano ng mga reklamong kinakaharap ng saksi. Tinanong niya kung anong klaseng mga kaso ang nakasaad doon. Sinabi ni Attorney Lotoc na wala pa siyang natatanggap na official notice mula sa Office of the Ombudsman. May nakita umano siyang kopya ng isang complaint na ipinadala sa kanya, ngunit nang ipasuri nila ito, lumabas daw na peke ang notaryo sa dokumento. Ayon sa kanya, nagtungo ang kanilang grupo sa korte sa Makati at nakakuha umano sila ng certification na hindi tunay ang notaryong ginamit sa reklamo. Dahil dito, itinuring nilang walang sapat na bisa ang dokumento at hindi na muna nila ito binigyan ng pansin. Dagdag pa ni Attorney Lotoc, 2 Chinese national umano ang nagreklamo laban sa kanya. Nang kanilang suriin ang records sa Bureau of Immigration, lumabas daw na halos 9 na buwan ng overstaying ang dalawa at hinahanap din umano ng immigration authorities. Nang tanungin kung anong eksaktong mga reklamo ang isinampa, sinabi ni Attorney Lotoc na hindi niya naaalala ang lahat. Nabanggit niyang posibleng kabilang dito ang arbitrary detention at unlawful arrest. Ngunit ayon kay Senator Padilla, nakasaad sa dokumentong hawak niya ang mga reklamong perjury, robbery, extortion at theft. Iginiit ni Senator Padilla na mahalagang maharap at maipaliwanag agad ni Attorney Lotoc ang mga aligasyong ito dahil isa siyang mahalagang witness sa impeachment trial. Ayon naman kay Attorney Lotoc, handa niyang sagutin ang mga reklamo kapag nakatanggap na siya ng official notice mula sa Ombudsman. Sa ngayon, hinihintay pa raw niya ang formal na komunikasyon mula sa ahensya. Matapos talakayin ang record ni Attorney Lotoc, ibinalik ni Senator Padilla ang usapan sa tinatawag na Operation Romanov. Tinanong niya kung alam ng saksi ang historical background ng Romanov family sa Russia. Ayon kay Attorney Lotoc, ang alam lamang niya ay may kaugnayan ito sa Russian Tsar
at sa sinapit ng kanyang pamilya. Ngunit hindi niya kabisado ang buong kasaysayan. Ipinaliwanag ni Senator Padilla na ang Romanov family, kabilang si Tsar Nicholas II at ang kanyang mga anak, ay pinabagsak ng mga komunista sa Russia. Iniugnay niya ito sa mga pamilyang namuno sa Pilipinas na lumaban umano sa komunismo. Binanggit niya si dating President Ferdinand Marcos Sr., dating President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Padilla, posibleng gamitin ang terminong Romanov bilang simbolo ng isang banta laban sa buong pamilya ng isang leader na lumalaban sa komunismo. Ngunit nilinaw ni Attorney Lotok na wala siyang personal knowledge kung mayroon ngang tinatawag na Operation Romanov. Ayon sa kanya, ang ganitong impormasyon ay sakop ng intelligence service ng NBI at mas makakasagot tungkol dito ang NBI Director. Tinanong din ni Senator Padilla kung alam niyang pinamunuan ni Vice President Sara Duterte ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFE-LCAC. Kinumpirma ni Attorney Lotok na naging bahagi ng NTFE-LCAC ang Vice President. Ngunit sinabi niyang wala siyang personal knowledge tungkol sa mga sinasabing threat laban sa pamilya Duterte. Sa huling bahagi ng interpellation, binalikan ni Senator Padilla ang naunang pahayag tungkol sa umano'y pagbabanta laban sa Pangulo. Tinanong niya kung hanggang ngayon ay wala pa ring personal knowledge si Attorney Lotok na kumuha umano ang Vice President ng taong gagawa ng masama laban sa Pangulo. Sa halip na diretsong sumagot, sinabi muna ni Attorney Lotok na noong panahon ng kanilang investigasyon ay ongoing pa ang validation. Dagdag niya, posibleng may impormasyon ang Intelligence Service o ang NBI Director, ngunit siya mismo ay walang alam. Muling pinakiusapan ng presiding officer ang saksi na sagutin lamang ito ng yes or no. Sa huli, malinaw na sinabi ni Attorney Lotok na personal siyang walang kaalaman o kumpirmadong impormasyon tungkol sa aligasyon. Dito nagtapos ang pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla. Matapos niyang pasalamatan ng saksi, nagdeklara ang impeachment court ng 15 minutong recess. Sa naging interpellation, dalawang mahahalagang usapin ang nabuksan. Una, ang mga reklamong umano'y isinampal laban sa prosecution witness. At pangalawa, ang kawalan niya ng personal knowledge tungkol sa Operation Romanov at sa sinasabing banta laban sa Pangulo. Ngunit ang tanong ngayon, makakaapekto ba sa kredibilidad ni Attorney Lotok ang mga reklamong inilahad ni Senator Padilla? At sino ang maaaring humarap sa korte upang magbigay ng malinaw na sagot tungkol sa Operation Romanov? Maaari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi? Opo, Your Honor. Maaari po. Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Tacloban City, Opo. sir. Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi po ang Nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa Opo, main office, sir. promotion po ba yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo, no? Sa NBI. Yes, sir. Opo. Ilang beses na po kayo na-promote? Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. sir. From investigation 1, 2, 3 nung 2015, 2016. Well, nung mula ako na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir. Ilang beses po yan? Sa isang taon po, ha? Sa isang taon? Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? Bago po kayo napunta sa BARM. Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa. Mimaropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, sir. mapunta to? In the ex-agency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero
Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. Yes, Your Honor. Opo, meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no? Yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yun? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan nung Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam, ano? So pangalawang tanong po, okay na po yun. Pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso? Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So sir. yes po? Attorney Loto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na humaalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, I So, think meron Makati po, ano? Court yun. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary dyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo, chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng Ano pong kaso po Bureau of yung Immigration. ipinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. Meron may mga kaso ho doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po kakapal. namin yan. Po. Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. na nakarating po sa inyo. Wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin So, ibig niyo binigyan ng pong pansin. sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from ombudsman. Di ba po dapat ang reaksyon ng isang tao kag may kaso harapin? Precisely, Kasi Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from ombudsman na pag meron na hong notice Wala ang po kayong ombudsman- notice hanggang ngayon? sa Wala pa ombudsman? po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, hindi ko namin na po, tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Opo. Meron po akong tanong. Pangatlo. Opo.
Kanina po na ang ganda nung talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia. Sa Russia. Opo, Opo. opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. But well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, ang sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste. Yun Na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Hindi po alam ng NBI yun. Well, nag-NTF-ELCAC siya, pero yung factual circumstances doon, Factual. wala pa po akong... Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Yes, Your Honor. Opo. Isa na lang po, ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo. Ng pangalaw. Sabi niyo po kanina, wala ang assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo. Narinig ko po kanina. During that time? Yes or no lang po. During that time, ongoing ho ang validation namin, So, sir. ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong... Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir. So, hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge. In so far as the cybercrime division is concerned back then, Po, ngayon ongoing po, ho yes yung or no po? Ngayon po, sir, mahal naming saksi. Ngayon po. Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po namin. Attorney Lato, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no. And I think Yes, sir. you know the answer.